Ano nga ba yung mga bagay na dapat mong malaman sa new update ng Mobile Legends na Project Next? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin yung mga bagong roles, bagong rotation, pati na rin kung ano yung mga hero na bagay sa roles na yon. Bago tayo magsimula, gusto ko muna imbitahan lahat ng mga streamers para sa isang collab. Nagla-live ako sa Facebook page ko na Master the Basics every other day around 6 to 8 PM. Gagawa tayo ng content during live stream, pwedeng rank game, challenges, 1v1 o kaya any idea galing sa inyo. Isasama na rin natin yung pag-promote ng YouTube channel nyo o kaya ng Facebook page nyo, tapos yung stream natin pwede nyo rin i-post sa YouTube. Gagawin natin to para magtulungan tayong umangat. Tatawagin natin tong hashtag Let's Grow Together. Kaya sa mga interesado, i-message nyo lang ako sa mga social media accounts ko na nakalagay yung link sa description ng video na to. Okay? Let's go! Bago tayo makagawa ng rotation, kailangan alam muna natin kung ano yung mga binago. Iisa-isahin ko yung mga importanteng update mula sa laning, objectives, at kung ano yung mga hirong bagay sa bawat lane. Tsaka tayo makakagawa ng rotation. Simulan muna natin sa laning. Bakit nga ba ito yung recommended lanes ng bawat role? Makikita nyo sa patch note na to, kailangan meron kayong retribution para makabili kayo ng jungle item. Kailangan nyo tandaan, napakahirap pumatay ng mga jungle creeps kung wala kayong jungle item. Kaya ibig sabihin, laging merong isang hero sa team na naka-retribution. Siya na rin yung tatawagin natin jungler. Mamaya malalaman nyo kung ano yung mga rotations na pwedeng gawin ng isang jungler, pati na rin kung ano yung mga hirong bagay dito. Sunod, kung titignan nyo yung update na to, sa unang 7 waves, lahat ng siege minions or yung mga malalaking creeps na nasa likod, magkakaroon ng effect sa side lane. Yung isang side lane magkakaroon ng additional 50% EXP, yun yung tatawaging EXP lane, at yung kabilang side lane naman magkakaroon ng additional 50% gold, kaya tatawagin yung gold lane. Pero kailangan nyo tandaan, hindi na sila top lane at bottom lane. Kung mapapansin nyo sa mapa na to, nasa top yung gold lane, tapos nasa bot yung EXP lane. At kung titignan nyo naman yung sunod na map, nasa taas yung EXP lane, tapos nasa baba yung gold lane. Ibig sabihin, kung yung hirong napili mo bagay sa gold lane, dapat hanapin mo yung gold lane. At kung yung hirong napili mo bagay sa EXP lane, dapat hanapin mo yung EXP lane. May mas madaling paraan para malaman kung saan yung gold lane at EXP lane bago pa na mag-start yung laro. Sa picking pa lang, makikita nyo na yung logo na to. Kapag pinindot nyo yan, ito yung makikita nyo. Malalaman nyo kung saan yung EXP lane tsaka gold lane, pati na rin kung saan magle-lane yung mga kakampi nyo. Maliban doon, kailangan nyo tandaan laging magre-respawn yung unang turtle kung nasan yung XP lane. Mamaya malalaman nyo kung ano yung mga rotation at hero na bagay sa EXP lane pati na rin sa gold lane. Pagdating naman sa mid lane, wala ganong binago sa kanya, maliban lang dito. Hindi lang to para sa mid lane, para to sa lahat ng lane, pero ang pinaka-apektado nito is mid lane. Mas bumaba yung gold at EXP na bigay ng minions kapag mas maraming hero yung naghahati. Kaya ibig sabihin, magkakaroon na ng isang hero para sa mid lane. Mamaya malalaman nyo kung ano yung mga hero, pati na rin yung rotation na maganda para sa mid lane. At pagdating naman sa pinakahuling role, ito yung tinatawag na roaming. Wala siyang designated lane kasi pwede siyang umikot sa mapa depende kung sino yung hirong tutulungan niya. At dahil nga umiikot siya ng mapa, siya na rin yung dapat bumili ng mask para magkaroon siya ng gold at EXP. Mamaya malalaman nyo kung bakit pwedeng sumama sa kahit anong lane yung roaming hero. Ngayon, punta naman tayo sa mga objective. Kung dati priority natin Lito, blue buff, red buff, crab, tsaka turtle, ngayon may konting pagbabago. Bawat lane may kanya-kanya ng objective. Kung makikita nyo sa patch note na to, meron ng shield lahat ng first tower sa first 3 minutes and 30 seconds. At tuwing nababawasan yung shield na yon, nagbibigay yun ng gold sa mga hero na malapit doon. Makikita nyo dito, napakalaki ng dagdag na gold tuwing binabawasan nyo yung shield na yon. Watch your back. Kung napansin nyo dito, napakalaki agad ng gold na natanggap ko kahit kakasimula pa lang ng laro. Yan yung magiging dahilan kung bakit dapat laging merong hero sa bawat team sa simula. Kapag iniwan nyo agad yung lane sa level 1 pa lang, malaki agad yung makukuha ng kalaban.
Kaya sa first 3 minutes and 30 seconds, yun yung unang priority dapat makuha. Pero kailangan nyo tandaan, kapag nakapag-clear ng minion wave yung kalaban, hindi nyo basta-basta makukuha yung gold na yon. Kailangan mapauwi nyo yung kalaban or mapatay nyo sila para madali nyo makuha yon. At dahil yun yung priority natin ngayon, kaya punta na tayo sa rotation ng bawat lane. At gaya nga na lagi ko sinasabi, ang rotation nyo dapat nakabase kung anong objective yung kukunin nyo at kung anong gagawin ng kalaban. Unahin na muna natin ang mga jungler. Kung makikita nyo sa patch note na to, lahat ng jungle creeps, pinataas yung HP sa simula pero pinababa naman yung basic attack. Maliban doon, pinataas din yung bigay ng gold ng lahat ng jungle creeps. Isa pa, kung meron kang retribution at jungle item, mas maliit yung damage ng mga jungle creeps sa'yo. Kaya ibig sabihin, hindi ka mahihirapan mag-jungle sa simula. Halos lahat ng hero pwede mong ilagay sa jungle. Pero mas maganda yung mga hero na kayang pumatay agad ng jungle creep ng mas mabilis, kayang makapag-burst ng kalaban pagdating ng level 4 at malakas sa early game. Karamihan sa mga assassin pwedeng maging jungler. Pero merong mga assassin na hirap mag-jungle sa level 1, kaya meron tayong solusyon doon. Mamaya makikita nyo kung ano yung pwede natin gawin kapag yung level 1 jungler nyo hindi kayang pumatay agad ng jungle creeps. At dahil nga priority natin magpa-level 4 agad, kaya ito yung rotation na pwede natin gawin. Versus AA lang to, kaya wag niyong pansinin yung kalaban. Ipapakita ko lang kung bakit ito yung magandang rotation sa mga jungler. Ang unang goal natin, magpa-level 4 agad. Para magawa yon in less than 1 minute and 30 seconds, kailangan kumuha ka ng 2 buff at 2 maliit na jungle creeps. At dahil nga sa patch notes na to, kaya hindi na natin kailangan kumuha ng minion sa lane. Magandang ibigay muna natin yon sa mga hero na nasa lane para mas mabilis silang lumevel. Pero kailangan nyo tandaan yung reduce experience para sa first 3 minutes lang. At uulitin ko, reduce experience lang, hindi reduce gold. Kaya ibig sabihin, kailangan mo pa rin pumunta ng lane para makakuha ng gold. At dahil nga gold yung dapat nating i-maximize, kaya pupunta tayo sa gold lane. Kung mapapansin nyo dito, nag-start tayo sa red buff papunta sa top kung sakaling sa top lane yung gold lane. Maliban doon, makikita nyo bago pa man mag 1 minute and 30 seconds, nag level 4 na tayo. Ang sunod na dapat mong gawin dito is gumang sa gold lane, subukan bawasan yung shield ng tower, kunin yung crab at mga jungle creeps ng kalaban, tapos i-pressure ulit yung gold lane hanggang sa mag 3 minutes. Kailangan nyo tandaan, pwede kayong humati ng gold sa gold lane. Maliban doon, kapag nahaharas nyo yung hero ng kalaban na nasa gold lane, mas mahihirapan silang makapag-farm. Kung sakali namang bot lane yung gold lane, ito naman yung rotation na pwede nyong gawin. Kailangan nyo lang tandaan, 2 buff tsaka 2 maliit na jungle creeps para mag level 4 kayo bago mag 1 minute and 30 seconds. Pero paano naman kung merong mag-i-invade na kalaban sa inyo? Or kung gusto nyo namang mag-invade sa kalaban? Doon papasok yung iba't ibang role ng mga kakampi nyo. Mamaya makikita nyo kung ano yung mga dapat gawin ng iba't ibang lane kung sakaling merong gagawa nun. Ngayon, fast forward muna natin hanggang 1 minute and 30 seconds. 制御できるけどそれに頼るつもりはないあなたでは勝てない力は制御できるけどそれに頼るつもりはないあなたでは勝てない At gaya ng gagawin natin sa top lane, subukan patayin yung hero sa bot lane, bawasan yung shield, kunin yung crab pati jungle creeps ng kalaban. At pagdating ng 3 minute mark, pwede na kayong pumwesto sa turtle. Ngayon, punta naman tayo sa gold lane. Pagdating sa lane na to, maganda yung mga hero na nangangailangan muna ng item bago sumama sa teamfight. Kadalasang mga hero na maganda ilagay sa gold lane is mga marksman. Pero dahil madaling mamatay ang marksman sa lane, pati na rin sa teamfight, kaya tingin ko pwede nating palitan to ng ibang hero na kapag nagkaroon agad ng first item, pwede na agad sumabak sa teamfight. Ang pinaganda noon, hindi nyo na siya kailangan samahan sa lane. Isa yun sa magiging trabaho ng roaming natin. Makikita nyo mamaya kung ano yung ibig kong sabihin. Ang main goal mo dito, magkaroon ng first main item pagdating pa lang ng 4 minute mark. Para magawa yun, napaka-importante na hindi ka basta mamatay. Kung sakaling malakas mang pressure yung katapat nyo, mas maganda na hintayin mo na lang yung minion sa tower. Pero kung kaya mong kumuha ng mga jungle creeps, kumuha ka rin. Pero importante, sa'yo pa rin mapunta lahat ng minion wave. Lalo na yung pinakamalaking minion na nagdadala ng gold. Maliban doon, dahil nga gold lane to, i-expect mo na dito madalas gagank yung mga kalaban.
Kaya kung hindi mo nakikita sa mapa yung mga kalaban, wag mo na lang muna i-clear yung wave. Sa video na to, hindi ko rin ganong kinukuha yung gold sa shield kasi kadalasan meron kayong katapat na nagki-clear ng lane kaya hindi nyo rin basta-basta makukuha yon. Kukunin ko lang yung dalawang maliit na crab at yung isang jungle creep sa ibabaw ng blue buff kung sakaling malayo yung minion wave. Pero kung walang hero sa lane tapos wala ring hero sa mapa, pwede ka pa rin mabigyan ng gold sa tower shield. Dahil nga kailangan mo mag-ingat kaya hanggat maaari wag ka magpapakita sa lane kung walang hero sa mapa. Ipa-fast forward na rin natin sa 4-minute mark para makita nyo na umabot yung first main item. Pero kung sakaling meron kayong additional gold galing dun sa tower o kaya sa crab, mas mabilis nyo pang makukuha yung first main item nyo. Never back down or prepare for destruction. The forest might burn, the moon may be dark, but our hope outlives everything. The way of the arrow. Swift, silent, and precise. The way of the hunter. Moderate, respectful, and sincere. My arrow is my answer. I can handle that. Turtle resurrecting soon. Elves won't give in, no matter how much more suffering we'll go through. You can't run from my arrow. The way of the bow. Flexible, reserved, and understated. Our turret has been destroyed. The forest might burn, the moon may be dark, but our hope outlives everything. The way of the hunter. Moderate, respectful, and sincere. My arrow is my answer. Mabilis yung makukuha yung first item, ang problema nga lang merong mga marksman na kahit meron ng first main item, hindi pa rin ganun kalakas sa teamfight. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit tingin ko hindi pa rin papasok yung marksman sa meta. Pagdating naman sa XP lane, halos pareho lang din siya sa gold lane, ang pagkakaiba lang nila is yung role ng hero. Hindi mo rin basta-basta pwedeng iwan yung lane, pero dahil nga mas mabilis kang le-level sa kalaban, kaya maganda dito yung mga hero na kapag mas mataas yung level, mas malakas sa lane. Kadalasan sa mga hero na yon is mga tank or mga fighter na malakas ang sustain. At dahil nga malakas yung sustain nila, pwede silang makapag-cut ng lane para makabackup agad sa kakampi. Ngayon, punta naman tayo sa mid lane. Pagdating naman sa mid lane, importante dito yung mga hero na mabilis mag-clear ng wave. Maliban doon, dapat mabilis din siya makapag-rotate. Dahil nga ikaw yung nasa gitna ng mapa, ikaw yung mamimili kung saan ka magro-rotate. Pero para makapag-rotate ng mas mabilis, ito dapat yung priority mo. Kung papansin nyo, mas pinalaki yung HP ng Little Wanderer tsaka yung physical defense. Pero pinalaki din yung gold na makukuha. Maliban doon, kapag napatay mo siya, wala na siyang HP tsaka mana regen. Pero ang kinaganda dito, meron siyang additional movement speed kapag nasa river. Kaya ibig sabihin, mas mabilis kang makakapag-rotate sa ibang lane kapag nakuha mo yung Little Wanderer. Isa pang kailangan nyo tandaan, sa isang side na lang nagre-respawn yung Lito. Kaya ibig sabihin, mag-aagawan kayo ng mid lane. Pagdating naman sa pagpili kung saan mas maganda mag-rotate agad, tingin ko ang mage mas maganda mag-rotate agad sa XP lane. Pwede kang kumuha ng isa or dalawang wave sa XP lane para mag-level 4 ka agad. O kaya naman possible din na mag-switch kayo saglit hanggang sa mag-level 4 yung mage. Dahil nga isa ang mage sa mga hero na malakas agad sa early kapag nag-level 4, kaya mas maganda pumunta ka agad sa XP lane. Pero hindi nyo dapat basta-basta iniiwan yung mid lane. Hanggat maaari, pagtapos nyo mag-clear, tsaka pa lang kayo magro-rotate. At dahil papunta ng gold lane yung jungler nyo, ibig sabihin walang makakakuha ng crab sa XP lane. Pwede nyo tulungan yung XP lane hero nyo para makuha nyo yon. Kailangan nyo tandaan, objective pa rin ang priority nyo dapat. Don't you know I'm afraid of heights? What is this place? It looks like an easy loss. 1 minute and 35 seconds nagkaroon na agad tayo ng ultimate. Ibig sabihin, pwede na tayo makipag teamfight. Possible din na buwasan nyo yung shield sa bot lane para sa extra gold.
O kaya naman sumama kayo sa jungler nyo para ma-pressure nyo agad yung gold lane. Ngayon, punta naman tayo sa roaming hero. Siya ang may pinaka-importanting role sa lahat. Ang magiging role niya nadepende sa hero nyo, sa rotation nyo, pati na rin sa strategy nyo. Pwede mong isama si roaming hero sa kahit kaninong lane. Ang main goal niya is magbigay ng vision, i-zone yung kalaban, tulungan makapag-farm yung mga kakampi, o kaya naman protektahan yung apat niyang kakampi. Maganda dito yung mga tank o kaya naman support. At dahil nga pwede siya sa kahit anong lane, iisa-isay natin kung ano yung matutulong niya sa bawat lane. Umpisahan muna natin sa gold lane. Ito yung magiging laning nyo. Maganda yung setup na to para makapag-farm talaga yung marksman sa gold lane. Pero kailangan nyo tandaan, yung jungler nyo dapat kayang mag-solo farm. Maliban doon, prone sa invade yung jungler nyo. So possible na mahirapan yung jungler nyo kung mag-invade yung kalaban. Kung sakali naman na gusto nyo mag-invade, dalawa yung paraan na pwede nyo magawa. Una, pwede nyo isama sa mid lane yung roaming hero. Ito yung magiging setup nyo. Pagtapos nyo mag-clear ng mid, pwede kayo mag-invade sa buff nila. At kung nag-aalala kayo kung mababawasan yung gold at XP nung hero na kasama ng roaming hero, kailangan nyo tandaan hindi gagana sa kanila to. Kasi nga nakamas yung roaming hero. Ibig sabihin dahil hindi siya nakikihati sa gold at XP, hindi mababawasan yung gold na hinahati. Pero sa gantong lineup, kailangan nyo tandaan kaya mag-solo farm dapat ng jungler nyo at mas maganda kung fighter yung gold lane nyo. Pwede pa rin naman yung marksman pero mas madali siyang makaharas. At kung gusto nyo naman ng full invade lineup, ito yung pwede nyong gawin. Magkakat yung roaming hero tsaka yung hero na nasa XP lane, tapos mag-clear muna ng mid yung jungler tsaka mid laner. Kung tatanungin nyo kung aabot ba yung magkakat, ito yung sagot. Dahil sa mas pinabagal na ulit nila yung movement speed ng dalawang side lane minions, tapos priority na yung boots na item kaya aabot talaga yung side lane. Pero kailangan nyo tandaan kung mas marami kayong mag-i-invade sa buff, mas kukunat yung buff. Kapag mas marami yung hero na malapit sa buff, mas kukunat yon. 15% damage reduction kapag dalawa kayong hero, 30% kapag tatlo, 45% kapag apat at 60% kapag lima. Pero magandang gawin to pag gusto nyo i-deny yung blue buff ng jungler nila. Halimbawa Fanny o kaya Ling. At ang pinakauling pwedeng samahan ng roaming hero is yung jungler. Ito naman yung magiging setup nyo. Maganda to kung sakaling hirap sa level 1 mag-farm yung jungler nyo. O kaya naman kung sakaling marksman yung jungler nyo, pwede rin siyang samahan agad ng roaming hero. At kung itatanong nyo kung kukunat yung jungle creeps, yes kukunat siya pero 15% lang yon. Mas malaki pa rin yung magiging damage ng dalawang hero kahit naka minus 15% kaysa sa isang hero. Ito yung rotation na tingin kong pwede magamit ngayong update. Pero dahil nga bago pa lang to, kaya possible pang mabago to. Sana marami ka natutunan sa guide na to at kung meron kang guide na gusto mong ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. Huwag mo rin kalimutang i-share yung video na to para malaman na magiging kakampi mo sa solo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.